as a constructive criticism. At sasamahan kita pag ikaw talaga ay lumaban ng yung talagang namumuno, hindi yung magpapapicture na uuwi na kagad. Magdamagang binantayan ng pulisya ang isang exclusive subdivision kagabi dahil sa isang protesta kontra gobyerno. Dinaluhan niya ni Cavite Congressman Kiko Barzaga pero hindi po yan ang dahilan ng pagka-late niya sa pagdinig ng House Committee on Ethics sa reklamo laban sa kanya at sa isang reklamo niya. Sabi niya, nag-computer game siya kagabi. Na-late siya sa hearing niya ngayon kasi nag-computer game siya daw nung gabi. Yung gabi na rin yung may rally. So ibig sabihin, dumaan ka ng rally, nagmiyaw-miyaw ka, tapos umuwi ka, nag-computer ka na lang. Tapos yung mga estados mo, Marcos will have no choice but to declare martial law. Ito ladies and gentlemen, may scoop ako sa inyo, may scoop ako. Alam naman natin, di ba, yung kahapon, isang araw, kaya alam mo, ito, wag kayo mag-i-skip ng video ni Banat Bay. Pag nag-skip kayo ng video ni Banat Bay, mawawala kayo sa takbuhin, mawawala kayo sa mga pangyayari, sa mga eksena. Kaya wag kayo mag-i-skip ng video ni Banat Bay. I know marami sa inyo medyo masasaktan dito sa sinabi ko ito, pero if you were there in the rally, you know what I'm talking about. Okay? If you're there sa rally mismo, malalaman mo na we're lost. Kasi no one is leading. Malalaman nyo yun. Doon sa Raha Suliman, hindi naman niya rally yun. Yun, medyo mas organized pa nga eh. Pero dito sa Dasma, alam mo yun, ang dami na. Kasi kotse nakaparada na doon sa buong EDSA. Ang haba na. Tapos sasabihin ng pulis, 200 lang daw. Ang gago rin. Hindi, ang dami na eh. And they're coming. Eh siguro kung nandun ka pa at nanawagan ka sa social media at that time, punta na kayo, nandito pa ako, nandito. Sigurado ako mas maraming pupunta. Pero umuwi ka eh. Nag-computer ka eh. Ano ba? At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Ang nanggaling po, magbulag-bulagan sa nangyayaring panakawan. Ayan hirap na yung magsalita eh. Naawa na ako dyan sa mga yan. Kahapon, paus na yung mga naulanan pa. Sa ating bansa. Mula Maynila, nagmarcha ang mga nagpoprotesta patungo sa Makati, kung saan sila nagrally sa labas ng mga exclusive subdivision doon. Hindi ka lumabas. Ayan, si Kokoy. Buti pa si Kokoy eh. Si Kiko umuwi, pero ati si Kokoy nandyan. Hindi, mamaya may kikwento pa ako sa inyo. Naku, hindi ko talaga mag-gets itong. Pasensya na pero wag ko kayo masasaktan sa mga ikikwento ko ngayon kasi matindi yung sabi ko sa inyo. Pag hindi kaya ng puso ninyo, i-X nyo na lang tong video na to. Kasi may matindi talaga ako mga babanatan eh. Ang kanilang isinisigaw, ibalik ang mga ninakaw na pera ng taong bayan. At si Sandro Marcos. Isang sa mga namuno sa rally kontra administrasyon, si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Hindi, bali tayo. Meow, start listening to the people or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Mag-aalas 12 ng hating gabi, dumating ang dagdag ng mga pulis. Unti-unting nabawasan ng mga relihista ng bumuhos ang ulan. Di totoo yan? Tumabi lang sila, sumilong lang, hindi naman nabawasan. Tulad ni Boss Dada at saka ni Sir Jack, sumakay ng patrol, akala ko nahuli na eh. Hindi kasi, pagdating ko doon, umuulan, di ba? Sabi ko, asa na sila Boss Dada? Kilala naman siya doon, laki-laki niya eh. Tsaka si Sir Jack, sabi ko, asa si Jack? Sabi, nandun sa mobile. Talaga sabi sa akin ng mga tao doon, Sir, nandun sa mobile. Sabi ko, hala, hinuli sila. Pagdating ko mga putang ina na sumisilong lang pala sa loob ng mobile. Mga animal ang puta. Ay, ba't kayo nagtatago dyan? Umuulan eh, dito ka na, sabi sa akin. Ayoko, makikisali ako dito. Kahit umuulan. Ay, lumabas na sila ngayon, nakakonsensya sila. Sige na nga, ibigil naman na yung ulan eh. Pero nabuo ang tensyon na mag-ingay muli ang mga nagpoprotesta. Hindi namin kayo sasaktan. Huwag kayong manulang. Ayon sa PNP, humigit kumulang 200 pulis na nakadeploy sa magdamagang protesta ng nasa 200 rallyista. 200 daw yung rallyista. Hindi ako naniniwala dyan. Sorry I was there. Hindi 200 yan. Ano ba? Yung mga libo ho yun nandyan. Hindi 200. Sorry pero I beg to disagree. We are observing maximum Madilim lang kasi, kaya hindi mo makita yung iba na nasa gilid-gilid. tolerance. Marami kasi nag-o-observe. Alam mo, ganito yan eh. Yung mga nasa harap, alam mo talagang sila yung mga galing sa Raha Suliman na rally. Pero ang dami ho dyan, yung mga teenager, mababait, magaganda, mga pogi, mga may pera. Alam mo, hindi totoo, hindi ako nagbibiro. Nasa gilid-gilid na sila, mapapansin mo sila eh. Kasi iba yung demure nila. Hindi ko naman sinasabi yung mga nasa harap, jologs ha. Hindi ko sinasabi yun. Kaya lang sila, alam mong basang sisiw na. Galing na sa Raha Suliman, naulan na. Yun na ibig ko sabihin ha. Pero itong mga dumating lang dito, dahil sila po ay nakinig sa panawagan ni Kiko, may mga matatanda nagrally. May mga galing pang sa ibang bansa na nagpunta dyan. Ganun talaga eh. Gets nyo? Iba't iba. At yung alam mong, hindi to hinatak. Eto, nagpunta talaga kasi nanawagan si Kiko. And they were there in the sides. Nakikita ko sila, ino-observe ko. Kung pansinin ninyo, paikot-ikot ako dyan. Nandyan ako, nag-iikot ako. Tinitingnan ko yung tao. Tinitingnan ko kung ito ba ay hinakot o ito ba ay talagang pumunta dahil nakinig sa panawagan. Ang dami ho doon na nakinig sa panawagan ni Kiko Barzaga. At talagang nagpunta sila doon
to show support. Marcos must resign. And I was there, nakikita ko talaga sila. Oh. Tapos, alam yun, yun nga yung medyo sabi ko, patay ka. Clueless tuloy ito mga to kung anong gagawin nila. Problem is, wala namang humaharap na organizer. We are trying to to prevent them from getting close to the gate. Kasi mga private property to. Anyway, nalabas naman nila yung kanilang hinanaing. Walang direktang tugon ng palasyo sa nangyaring protesta. Pero sabi nito, ang tangi lamang pong hiling ng Pangulo ay kung kayo magpaprotesta, dapat naaayon sa batas. Kung hindi po ito naaayon sa batas at kayo pa'y lumalabag na, dapat po siguro kayong kasuhan. Yun na. So nananakot na, kakasuhan. Hindi, yung kagad ang nila panakot nila kasuhan. inabot ng hanggang madaling araw ang rally. At kinaumagahan, late dumating si Representative Barzaga para sa nakatakdang pagdinig ng House Committee on Ethics sa Kamara. We're very busy last night. I was just playing games on my computer. Matatanda ang inireklamo si Barzaga ng mga kapwa-kongresista dahil sa pag-asal umano ng di-akma sa isang kongresista at paglabag sa konstitusyon at House rules. Isa sa mga nagsampa ng reklamo, si House Deputy Speaker Ronaldo Puno, inireklamo rin ni Barzaga, kabilang ang pagsupil umano sa political dissent at paggamit sa litrato ng mga pribadong individual. Bumuo ang komite ng Reconciliation Subcommittee para subukang pagkasunduin ang magkabilang panig pero hindi tiyak kung mangyayari ito. I prefer not to settle because I want to try to make my defense there kasi mas maganda talaga pag if we can all air our grievances out and to talk about it. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Yun na nga. Alam mo, may mga nagtatanong din sa akin kung saan patutungo itong mga rally-rally na ito. May mga nag-aasa sa akin kung kailangan bang ituloy-tuloy o wala rin naman pag-asa. Ako ito lang I think, pag magagalit sa akin yung mga ibang kababayan natin, walang mangyayari sa mga rally na ito if we will not be united as one to fight against this corrupt government. Ang problema kasi hati-hati. Yan talaga nakikita ko And that's what they did. I don't know how they did it, pero they did it perfectly, ika nga. Bakit kanyo? One, yung mga supposedly makakaliwa na dapat nangunguna sa Marcos resign, hindi. Mas tinatarget pa po nila si Sara Duterte kaysa kay Marcos. I don't know how they did it, pero hindi sila nagre-reklamo kay Marcos. Lalo na yung mga supposedly youth na galing sa mga kolehiyo, kung sila sana lahat ay sumama at sumigaw ng Marcos resign at Romualdez resign, maaring sobrang laki nito. Kaya lang hindi. We're here fight against corruption. Putang ina ninyo. Sinong corrupt? Ayun yung i-define. Hindi pwedeng shotgun yan. Alam niyo yung shotgun? Diba? Yung shotgun yung ganun, yung parang mga, sa atin kasi pang security guard yun Pero sa ibang bansa, ang tinatawag doon parang pambahay na baril. Ano yun? Para sa mga magnanakaw, sa mga hindi marunong gumamit at umasintado ng magnanakaw, ginagamit nila yung shotgun para isang putok. Kasi pag nilusog ka sa bahay, wala ka na ibang tatamaan kung hindi yung magnanakaw. Kasi pag pinutok mo yan, kahit asan yung magnanakaw, patay. Tama ba? Ayan yung ginagamit sa bahay, shotgun. Hindi yung ginagamit sa public. Bakit? Kasi pag pinutok mo yan, maraming tatamaan. Kasi maraming tama yung mga ganun Yan ang tinatawag na shotgun Hindi dapat, sniper. Hindi ko sinabing sniper si Marcos huwag kayong tanga. Kasi nasabi ko lang, kung kayo babanat, sniper nyo, ibig sabihin, sino ba yung corrupt? Hindi yung pwedeng, basta kami anti-corruption, anti-kabaklaan. Ay, mali, meron pala. Yung mga kasi ganun di ba? Anti-corruption. Pero pag tinanong mo sino, basta lahat na nasa gobyerno, corrupt. Hindi pwedeng ganun. Dapat i-define nyo sino ba ang gusto nyo munang parisignin, di ba? Masyado kayong nakukulayan ng si Sara Duterte kasi papalit, kaya ayaw namin na Marcos resign. Isi na lang muna namin yan. Di ba? Isa yon. Yung mga kaliwana, yung pinklawan, ganun din ang utak. So, hindi talaga pwedeng mag-unite. At ito pa ang pinakamatinding, pinakamasama. Na sana, na tayo na yung pinakamarami. Supposedly, tayo ng mga Duterte supporter. Why? Naipanalo natin ng presidente. Huwag niyong kakalimutan yan. Tayo ang pinakamarami. Naipanalo natin ng presidente. Naipanalo natin si Marcos dahil sinuportahan natin si VP Sara Duterte. Kayo mga nagpabudol. Ano ba ang dahilan nyo? Ba't nyo binoto si Marcos? Alam nyo yan. Lahat na lumalapit sa akin na nabudol. Kasi sabi ni VP Sara Duterte, therefore, the only reason why you voted for Marcos, it's because of Sara Duterte. So kung tatanungin mo talaga, malaki talaga ang Duterte movement o yung mga tao. Ito ang masama. Mismong doon sa loob ng Duterte, hinati-hati. Ayoko na lang magpangalan. Hindi, sige na nga pangalanan ko na. Mismong sa loob ng Duterte supporter, may hati-hati dyan. Diba? Yung mga maisog, yung mga isang grupo na ito. Tapos hinaluan mo pa ni Maharlika. Isa pa talagang pampaguli yan. Mantakin mo, magsalita na naman siya against dun sa rally kagabi. At sinabi niya, hinayjack daw ng mga Team Alpotera.
at ni Bugaw. Hindi, yun ang sinabi niya, sa loob-loob ko. Ba't ako nadamay dyan? Ako nandito kasi sinusuportahan ko lang si... Hindi kasi, obvious naman kung sino yung sinasabi niya. Paulit-ulit niya, wala naman siyang ebidensya. Hindi totoo, wala naman siyang ebidensya dyan eh. At ang alam naman niya, siya lang naman yung ganun. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hamunin nyo. Anong ebidensya mong Bugaw? Banat Bay? Sige, aminin. Tanungin nyo siya. Kung anong ebidensya. Pag may ebidensya siya, ako mismo magbubura ako ng channel. Pag may ebidensya siya, wala. Bakit? Ako yung pukpuk eh. Gago! Napag-gamit ko ang aking katawan sa mga kababaihan. Hindi, naiintindihan nyo, parang sa loob-loob ko, ang lakas ng loob itong Marlican to magsalita, no? Na parang sinisiraan niya pa yung mga naandun sa rally. Una-una, wala akong kinaugnayan in any way sa mga organizer na naandun. Kung meron man, di ko nga kilala. Di ba? Nagpunta lang ako kasi nandun sila Dada. At saka si... Hindi. Nagpunta talaga ako doon kasi nanawagan si Congressman Barzaga to support him. Doon sa kanyang panawagan. Yun ang dahilan. As a matter of fact, you know me that I don't like rallies. Ayoko. Bakit? Every time nagpupunta ako, pinagsasalita ako, ayoko naman magsalita. Sorry totoo po ito eh. Hindi ko talaga trip yung nagsasalita sa rally. Bakit? Hindi naman po ako marunong magsalita in public. Ako po, aminado po ako, hindi po ako marunong magsalita in public. Mahiyain po ako. Dito sa camera, oo. Pero in public, kahit itanong nyo sa lahat ng kaibigan ko, introvert na tao ako, mahiyain po ako. Iyan po ang totoong ano. Kaya nagpunta ako doon, hindi because gusto kong umepal. Kahit nga siguro kung nandun kayo, sinisigaw na nga yung pangalan ko para magsalita. Ayoko na hindi nga ako lumapit kung kinuha yung mikropono eh. Kasi nga hindi ko personalidad yun, tas sasabihin umiepal daw. Alam mo, ikaw Maharlika, makinig ka ha. Kung hindi ka naman nakakatulong, huwag ka na lang makasira. I mean, hindi ko kilala yung mga organizer, hindi ko kilala yung mga nagsasalita doon, hindi ko nakikilala yung mga sumisigaw doon. Pero sinirahan ko ba sila? Para lang masabi mo, kung hindi mo naman at wala ka namang bayag na umuwi dito sa Pilipinas at makipaglabang dahil sinasabi mo ang dami mong kaso, paramihan tayo ng kaso, te. Ang lakas ng loob mo, diyan ka lang, hindi ka makukulong, kaya ang tapang-tapang mo, hindi ka matapang. Wala kang bayag. Yan ang katotohanan, wala kang bayag, hindi ka matapang. Kami dito, puno kami ng kaso. Ngayon, bukas, mamaya, aatinan kagad ako ng hearing. Ay, hearing ba yun? Basta, sa DOJ. Tapos sasabihin mo, ikaw ang matapang? Hindi ka nga makauwi dito. Pinaglalaban mo bayan natin, pero nandiyan ka nagpapakasasa sa bayan ng mga puti. Tigil mo nga yung katarantaduhan mo. Hindi kita binabanatan ha. Baka sabihin mo pinag-iinitan kita. Hindi, ang akin lang, ito lang sasabihin ko sa'yo. Siraan mo ako, walang problema. Lahat ng gusto mo isira sa akin, walang problema. Tanggap ko yan. Wala akong pakialam dyan kasi hindi naman ako nabubuhay sa mundo na to para proteksyonan ng sarili ko. Dahil una-una, hindi naman ako politiko, hindi rin ako public servant, hindi rin ako government anything. So kung siraan mo ako, problema mo na yan. Hindi naman ako naapektuhan sa paninira mo ever. Pero wag mo nang siraan yung mga nasa rally, parang awa mo na. Awang-awa na nga ako nung kay Kokoy eh. Porket si Kokoy sumasama kay Alputera na sinasabi mo, Alputera team na. Alam mo ba si Kokoy? Sorry eto, magiging honest ako sa inyo. Magiging honest ako sa inyo. Without napagtatago. Without hesitation to name names. Alam nyo ba, si Coco, hindi ko kilala yan. Honestly, nung nakikita-kita ko doon sa mga gathering sa mga dinner, tinatanong ko, sino ba yan? Hindi ko naman nakita ito nung panahon ni Pangulong Duterte tumatakbo. Kasi kilala ko kung sino talaga yung mga vlogger na OG, ika nga, mga legit, na mga galing, yung talagang, hindi pa presidente si Duterte kung lumalaban na sa kampanya. Magkakakilala po kami. Kilala po namin ng isa't isa. At kilala namin kung sino yung for clout lang or sino yung fame whore lang na vlogger. Alam namin kung sino yung tumalon lang sa Duterte para dumami ang supporter, dumami ang views. Kilala ho namin yan, mga OG na vlogger. Alam po namin yan, isa-isa't isa, mga kababayan. And, hindi naman sa pangmamaliit, but hindi ko nakikita si Coco dun. Hindi ko alam kung saan lupalop nang galing si Coco. Si Coco lang yung sumisigaw-sigaw kanina. Pero, he gained my respect when I was there kagabi. Sabi ko, tanginang mama to. Talagang nandun siya, nakadikit sa pulis. Kasi ang ginagawa ng pulis, umaabanti sila. Hanggang umabot namin sa AIDS hanggang masagasaan na kami. Pero may usapan, huwag kayo nga abante. Hindi kami aabante rin. Kasi di ba yung mga makakaliwa talagang ginaganon-ganon nila yung pulis hanggang paluin na sila. Kasi yun ang gusto nila eh. Optics yun eh, yung pinapalo-palo. Di ba? Yung mga nila, yung mga neophyte ng mga makakaliwa, yung mga NPA, neophyte, yun ang initiation eh. O paluin nyo yung pulis para paluin kayo. Tanggap na kayo. Tanong nyo kay Ka Eric, ganyan ang initiation nila. Sa kahapon, mapayapa. Hindi kami lulusob, wag din kayong aabante. Yun ang usapan. Yung mga pulis, unti-unting umabante. Si Coco, hindi gumalaw. Tumayo, mag-isa na lang, kinakain na siya ng pulis. Nakaganon na sa kanya yung pulis, nakapaligid na. Siya lang yung taong hindi umaalis. At nakikipagsigawan siya. Usapan natin, di kayo gagalaw. Hindi ako gagalaw dito. Huhulihin nyo ako. Sige, maninindigan ako dito. Alam mo, nagulat ako doon sa mama kasi
Hindi, totoo to ah. Hindi ako nagbibiro dito. Napahanga ako, sabi ko, tanginan to. Ito may bayag. Ito matapang. Hindi lang puro vlog. Nagigets nyo ba? Hindi yung puro ngaw-ngaw lang sa social media. Di ba? Kahit nga ako mismo, naliit ako eh. Kasi, hindi naman ako kasi party doon. Nag-observe lang ako. Gusto ko nga humarang eh. Kaya lang lumalapit ako, ngumingiti yung mga pulis. Hindi ko alam, ano ba tingin nyo sa akin, clown? Ngumingiti sila, parang nakikilala nila. At parang sinasabi na, Banat Bay, magkakakampi tayo dito. Huwag ka nang ano dito. Parang ganun eh, kasi kilala ko nga, marami akong kilalang pulis doon kagabi. Kasi alam ko, nakikiusap sila na pare-pareho tayo dito. Galit tayo sa mga magnanakaw. Pero wala kaming choice kasi nasa private kayo. Which is I understand. Remember, ang rally dapat sa public space lang. Diba? Hindi sa private. That's sa private ano. So wala tayong kalaban-laban doon. Yun nga ang kinatatakot ako. Bakit nawala si Kiko? Pero bilib na bilib ako sa mga taong na andun. Lalo na yung mga sumisigaw-sigaw na nandun na naninindigan. Ang dami nila, iba nga hindi ko kilala eh. At bilib na bilib ako. Tapos nung pinapanood ko yung vlog ni Maharlika, tangin na kasi sinend pa sa akin eh. Buisit. Sabi ko nga, and I have to call this person out. Not because yung tawag niya sa akin na buga. Wala akong problema doon. Putya, ang dami nang nagsasabi sa akin yan. Hindi pa siya sinisilang siguro. Hindi kasi nga, di ba, siyempre, may hawak akong Mocha Girls. Siya ang sabi ko sa inyo, i-book nyo Mocha Girls eh. Pag na-i-book ninyo, at ako hindi, eto, hamon ko sa inyo, i-book nyo Mocha Girls, at pag ako ang nakipag-negotiate sa inyo, ako mismo magdi-delete ng account ko. Ako mismo. Hindi ako, at kahit sila, i-book nyo, ay, sisungitan lang kayo niyan. Yung mga yan, huwag nyo lang sasabihin. Siyempre, ganun talaga. Pag sa showbiz ka, pakit ka, pakeme-keme ka sa stage, sa social media, pero sa personal, hindi nyo makukuha yan. Hindi nyo mabubuk yan. Mas mayaman pa sa inyo yan. Yan ang totoo eh. That's the truth. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako, wala akong problema. Never ako nagka-problema sa sinasabihan ako ng buga. Wala akong problema doon. Wala nga, hindi sa akin issue yan. Kaya sa akin, Maharlika, ganito na lang hamon ko sa'yo. Ako na lang ang siraan mo. Huwag na lang yung mga naandun. Parang awa mo na. Kasi hinahati mo lang eh. Ang dami naman din tangang naniniwala sa'yo. Hindi ko alam yung mga matatandang tatanga-tanga. Hindi ko lahat matanda, tanga ha. Marami yung matatalinong matatanda at kinakausap ko po yan. Pero yung mga lukaret na mga iniwan ng asawa, diyan sa mga kasamahan mo, at mga baklus na wala kulang sa chupageti, na naniniwala sa'yo, pwede ba ako na lang ang siraan ninyo? Huwag na yung mga nakikipaglaban sa rally. Ako na lang. Ako na, ino-offer ko na sa inyo, siraan nyo na lahat. Bakla bay, bayad bay, ano ba ba? Bugaw bay, lahat na. Pero sama nyo naman yung yummy bay ha, kasi talaga naman yummy ako. Hindi totoo, ako na lang. Parang awan nyo na. Bakit ko sinasabi ito? Kasi nga po, hati na nga yung mga grupong nananawagan ng anti-corruption. Mismong sa Duterte community, hati-hati pa. Kaya, to be honest, and to answer yung inyong tatanong sa akin, I don't think this revolution na sinasabi ninyo ay magtatagumpay. Because hindi tayo united against the call for Marcos resign. Tapos, ang mga sundalo at mga kapulisan na inaasahan ninyong bumaligtad, hindi mangyayari yan. Bakit? Takot ho sila gumalaw. Bakit? Walang tao eh. Wala naman, alam nila na pag sila nagkudita, nga. At ang mangyayari lang sa kanila yung nangyari kay Trillanes. Mawawalan pa sila ng pensyon. Eh pag nawalan ka ng pensyon, magiging Trillanes ka. Di ba? Mga away para, alam mo na. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero umaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe.